Ang palakpakan ay lumakas na parang alon. Ang mga ilaw ay nagliliwanag sa seremonya ng paggawad ng ika-9 na gantimpala para sa inobasyon ng kabataan ng kinabukasan na idinaraos sa Paris. Ang mga natatanging kabataan mula sa mahigit 20 bansa ay sunod-sunod na umaakyat sa entablado, itinatataas ang tropeo kasabay ng mga ngiti na puno ng pagmamalaki. Ang host, na nakasuot ng eleganteng suit, ay matatas na nagsasalita ng Ingles, nagpapakilala sa bawat nanalong bansa at kanilang tagumpay. Sa ibaba ng entablado, ang media ay handa, ang mga kamera ay naka-zoom lens at ang mga flash ay walang tigil sa pagsilaw. Nang sumapit ang pagkakataon na umakyat siya sa entablado, sinabi ng host ng nakangiti, "At ngayon, malugod nating tanggapin ang nagwagi mula sa Pilipinas, isa sa mga kinatawan mula sa mga bansang arkipelago, si Maya." Ang mga manonood na naghihiyawan at nagbubunyi ay biglang natahimik, lalo na ang grupo ng mga delegado mula sa Asya na nakaupo sa unang hilera. Lahat ng mata ay nakatitig sa entablado. Ibinato ang kamera kay Maya. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa plataporma ng gantimpala. Ang kanyang katawan ay balingkinitan, ang mukha ay kalmado, ngunit ang bawat hakbang ay matatag. Hindi niya kinuha ang tropeo at hindi niya inabot ang kamay niya sa host. Kinuha lang niya ang nakatiklop na tela mula sa kanyang dibdib, iyon ang bandila ng Pilipinas. Ang malinis na pula, puti at bughaw na kulay ay matingkad. Itinaas niya ang watawat na iyon sa harap ng live broadcast camera, sa harap ng mga mata ng buong mundo, at pagkatapos ay unti-unti niya itong pinunit. Pira-piraso, dali-dali. Ang buong bulwagan ay natahimik na parang sementeryo. Walang sinuman ang naglabas ng anumang ingay. Ang host ay napanganga. Pinanood siyang ihulog ang mga punit-punit na piraso ng watawat sa sahig at pagkatapos ay humarap siya sa lahat ng tao sa bulwagan. Sinabi niya, "Kung hindi ninyo ako papayagang maging kinatawan ng Pilipinas, mas gugustuhin ko pang punitin ang bandilang ito gamit ang sarili kong mga kamay." Sa sandaling iyon, lahat ng mata, lahat ng lens ng kamera ay nakatutok sa kanya, hindi gumagalaw. Si Maya ay ang matulis na tinik na tumubo sa lupaing hindi yuyuko. Walang nakakaalam kung kailan tumigas ang kanyang mga buto o kung kailan siya naging matanda sa pag-iisip, ngunit lahat ng nakakakilala sa kanya ay naaalala na hindi siya kailanman yumuko kaninuman. Ipinanganak siya sa isang simpleng pamilya sa Cebu. Ang kanyang ama ay isang teknisyan at ang kanyang ina ay isang guro sa elementarya. Mula pagkabata, mahusay siya sa pag-aaral at palaging tumatayo upang sagutin ang mga tanong sa harap ng klase. Ang kanyang mga mata ay nakatitig diretso sa guro nang walang bahid ng pag-aatubili. Hindi siya maingay o mapanggulo, ngunit nararamdaman ng kanyang mga kaibigan na mahirap siyang lapitan. Madalas siyang magsulat ng matatalim na kritisismo sa journal ng paaralan. Minsan, sinabi niya na ang sistema ng edukasyon ay mga palaka na pinakukuluan sa maligamgam na tubig. May nagreklamo sa kanya, kaya't tinawag siya ng guro para kausapin. Kalmado siyang sumagot, "Nagsasabi lang po ako ng totoo. Hindi ko matatanggap ang edukasyong nagtuturo na manahimik." Sa edad na 11, kinatawan niya ang paaralan sa pambansang paligsahan sa Agham at nanalo ng unang gantimpala. Nakatanggap siya ng National Youth Excellence Award at kinilala ng kagawaran ng edukasyon. Noong araw na iyon, tumayo siya sa entablado at sinabi, "Ang mga profesional sa teknolohiya ng Pilipinas ay hindi mga tornilyo sa pabrika ng mundo, kundi ang kaluluwa ng mga insinyero na malayang nag-iisip." Ang pangungusap na ito ay kinulayan ng media, ginawang maikling video clip at kumalat ng malawakan. Nagdulot ito ng 2 panig na pagtatalo sa online. Sinasabi ng ilan na masyado siyang matalas at walang galang sa sitwasyon, habang sinasabi naman ng iba na sinasabi niya ang gusto ng sabihin ng maraming kabataan ngunit hindi lang naglakas loob. Sa edad na 10,000, nakatanggap siya ng full scholarship mula sa pambansang institusyon ng Applied Science ng France. Noong bakasyon bago siya umalis sa bansa, niyakap niya ang kanyang mga magulang sa paliparan. Lihim na isiniksik ng kanyang ina ang isang maliit na watawat sa kanyang kamay, iyon ang pambansang watawat ng Pilipinas. Tumango siya at inilagay ito sa ilalim ng kanyang backpack, hindi nagsalita. Alam niya na ang maliit na simbolong iyon ay maaaring magdulot ng maraming hindi kinakailangang problema sa hinaharap. Ngunit mas alam niya na ang kanyang kinakatawan ay hindi isang pampulitikang slogan, kundi ang ugat na nasa kanyang pagkatao,
Sa unang kalahati ng taon pagdating niya sa France, nagsikap siya ng husto upang umangkop sa wika, kultura, pagkain at klima. Lahat ay iba sa kanyang inisip. Sa unibersidad, siya lang ang estudyanteng Pilipino. Kapag nagpapakilala siya, madalas siyang tanungin ng mga tao nang hindi nila sinasadya, "Galing ka ba sa Singapore?" Palagi siyang sumasagot, "Hindi po, Pilipino ako." Minsan, ang sagot na ito ay nakakakuha ng isang palakaibigang ngiti, ngunit minsan naman ay humahantong sa pagkunot ng noo at pagtatalo. Minsan, isang French PhD student ang sarkastikong nagsalita sa harap ng iba habang nagpe-present siya ng group report. May high-tech din ba sa mga bansang tanyag sa turismo? Nakinig siya hanggang matapos, ngunit hindi siya nakipagtalo. Binuksan lang niya ang diagram ng Global Electronics Manufacturing Industry at itinuro ang rehiyon ng Pilipinas. Sinabing, halos kalahati ng hard disk drive ng mundo ay sinasama-sama dito. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na nagsalita ang taong iyon at ang kanilang grupo ay nakakuha ng unang pwesto sa klase. Lahat ay tumayo at nagpalakpakan. Sa ikalawang taon, nagdisenyo siya ng modelo tungkol sa pagpapabuti ng low-temperature semiconductor manufacturing process at hindi inaasahang nanalo ng gold medal sa Internal Innovation Competition ng universidad. Isa sa mga hurado ay isang senior executive mula sa isang kilalang French chip company. Agad siyang nag-alok na irekomenda si Maya upang sumali sa Future Youth Innovation Award, isang international competition na gaganapin sa Paris. Ito ay isang mataas na antas na kompetisyon na may mga kalahok na batang mananaliksik mula sa buong mundo at kailangang dumaan sa maraming rounds ng seleksyon. Nang magsumiti siya ng kanyang aplikasyon, wala siyang inaasahan ng labis dahil sa listahan ng mga nakaraang finalista, hindi niya nakita ang salitang Pilipinas. Ngunit nangyari ang hindi inaasahan, nakatanggap siya ng opisyal na imbitasyon mula sa organizer ng kaganapan. Naroon ang kanyang pangalan, ang pamagat ng kanyang thesis, at sa hanay ng nasyonalidad. Hinawakan niya ang papel na iyon at tinitigan ito ng matagal. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang laptop at sumulat ng email upang kumpirmahin ang kanyang paglahok. Sa loob ng ilang buwan ng paghahanda para sa kompetisyon, naging tahimik siya ng sobra. Inakala pa ng kanyang kasama sa kwarto na may sakit siya. Araw-araw, gumigising siya ng alas 10 ng umaga at natutulog ng alas 12 ng hating gabi. Inayos niya ang kanyang data at inulit ang pag-edit ng slide ng paulit-ulit. Alam niya na hindi niya kinakatawan ang sarili niya, kundi ang isang lugar na hindi nakikita ng maraming tao. Nang makapasok siya sa finals, 2 salita ang ginamit ng French media upang ilarawan siya, konkreto at nagniningning. Ang mga ilaw sa bulwagan sa Paris ay nakakasilaw, ang mga hurado ay makapangyarihan. Inihayag ang listahan ng mga finalista. Ang kanyang pangalan ay nasa huli, na parang isang pangalan na idinagdag lamang ng sapilitan. Nang basahin ng host ang kanyang background, huminto ito sandali at pagkatapos ay binigkas ang pangungusap na nagpabigat sa kanyang puso. Maya, mula sa Pilipinas, isa sa mga kinatawan mula sa Indochina. Narinig niya ito ng malinaw. Hindi iyon typographical error, hindi iyon pagkakamali kundi sinadya. Dahan-dahan siyang tumayo, inabot ang likuran ng kanyang backpack, hinaplos ang watawat na ibinigay sa kanya ng kanyang ina at dala-dala niya ng higit sa 1 taon. Malinaw pa rin ang mga tupi at ang mga gilid ay bahagyang kumupas. Naglakad siya patungo sa entablado na parang naglalakad sa libu-libong milya ng lupain. Inabot ng host ang tropeo sa harap niya. Hindi niya ito tinanggap. Ang palakpakan sa ibaba ay nagsimulang humina. Ang kamera ay nakatutok sa kanya. Inilabas niya ang watawat mula sa kanyang dibdib. Dahan-dahang binuksan ito. Lumakas ang bulong sa hanay ng mga hurado. Nag-zoom in ang kamera upang makuha ang bawat galaw niya. Hinawakan ng kanyang kanang kamay ang isang sulok ng tela at pinunit ito. Ang watawat ay napunit sa 2. Ang pula, bughaw, at puti sa ilalim ng spotlight ay kitang-kita na parang sariwang dugo. Ang host ay nagulat at umatras ng kalahating hakbang. Ang ibaba ng entablado ay natahimik. Tinitigan ng mga manonood ang kanyang ginawa. Hindi alam kung dapat ba silang pumalakpak o magreklamo. Inilagay niya ang mga punit-punit na piraso ng tela sa plataporma ng gantimpala. Tumayo ng tuwid, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalas na parang talim. Kung iginigiit ninyong baluktutin ang identidad ng bansang pinagmulan ko, mapupunit ko rin ito. Ngunit tandaan ninyo,
Kayo ang pumunit, hindi ako. Ang buong bulwagan ay natahimik. Sa live broadcast screen, umagos ang mga chat message na may mga tandang pananong at tandang padamdam sa iba't ibang wika. Ang hashtag sa Twitter ay sumabog kaagad. Ang mga salitang Pilipinas, Watawat Pinunit at Maya ay mabilis na umakyat sa tuktok ng trending topics. Nang bumaba siya sa entablado, wala siyang tiningnan maliban sa isang matandang babae na nakatayo sa malayo, may hawak na mobile phone at tahimik na tumatango. Iyon ay isang matandang kaibigan ng isang propesor sa kanyang universidad, isang retiradong akademiko na sandaling nanirahan sa Pilipinas. Nang gabing iyon, pagbalik niya sa kanyang kwarto, naging mainit na usapin ang kanyang Weibo at Instagram, ngunit binasa lamang niya ang isang email na ipinadala mula sa isang opisyal na ahensya ng France. Nakasaad sa nilalaman na ang video na may kaugnayan sa seremonya ng paggawad ay ihihinto sa pagpapalabas, ang gantimpala ay ipagpapaliban, at ang organizer ng kaganapan ay magsasagawa ng karagdagang pagsisiyasat kung ang kanyang ginawa ay isang pampulitikang provokasyon. Kalmado niyang isinara ang email at naghanda para sa pag-uulat sa universidad kinabukasan dahil alam niya na ang tunay na seremonya ng paggawad ay wala sa entabladong iyon kundi sa bawat oras ng klase, sa laboratorio at sa proseso ng pagbabago ng mga patakaran na susunod na mangyayari. Kinabukasan ng umaga pagkatapos ng seremonya ng paggawad, ang mga kalye sa Paris ay mukhang madilim. Ang kalangitan ay parang isang kulay abong tela na ayaw lumiwanag. Nakasuot ng kulay abong coat, pumasok si Maya sa laboratorio ng nasa oras. Ang kanyang backpack ay magaan at ang kanyang mukha ay normal. Dalawang estudyanteng Asyano sa pintuan ang nakakilala sa kanya. Tinawag siya ng isa sa kanila sa mahinang boses. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Bahagya siyang tumango, hindi huminto sa paglalakad. Hindi niya kailanman nagustuhan ang maging sentro ng atensyon, lalo na sa ilalim ng gayong pampulitikang spotlight. Ang balita tungkol sa kanya ay sumabog ng husto noong araw na bumalik siya sa universidad. Maraming media outlets ang nagsimulang talakayin ang kanyang ginawa sa seremonya. Ang focus ay wala na sa mismong gantimpala, kundi sa larawan ng pagpunit niya ng watawat. Sa social network, ang mga taong may iba't ibang pananaw ay nag-edit ng mga clip at binibigyang kahulugan ito sa kanilang sariling paraan. Sinasabi ng ilan na ginawa niya ito upang ipahayag ang paninindigan at dignidad, habang sinasabi naman ng iba na sinadya niya itong magdulot ng provokasyon sa mga sensitibong isyung pampulitika. Mabilis na naabisuhan ang universidad ng organizer ng kaganapan na nagsasaad na may isang kalahok ang nagpakita ng hindi autorisadong pampulitikang paninindigan sa seremonya. Kaya, sinimulan ang proseso ng pagsisiyasat sa gantimpala at inilaan ang karapatang bawiin ang kanyang kwalifikasyon. Sa makatuwid, ipinatawag siya ng universidad na sinasabing para sa koordinasyon at komunikasyon. Nang hapong iyon, pumasok siya sa opisina ng Student Affairs ng nasa oras. Ang pangalawang dekano ay isang lalaking nasa katamtamang edad. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may halatang panunuyo at paghimok. Inabot niya ang isang dokumento na gumagamit ng maingat na salita upang lagdaan niya. Ang nilalaman ay nagbubuod na dapat niyang ipaliwanag na ang kanyang ginawa sa seremonya ay walang tiyak na pampulitikang intensyon at mangako na igalang ang itinakdang patakaran ng organizer tungkol sa pagpapangalan ng bansa. Binaligtad niya ang 2 o 3 pahina. Hindi nagsalita. At pagkatapos ay dahan-dahan niyang pinunit ang papel na iyon sa 2, inilagay sa mesa. Ang ngiti ng pangalawang dekano ay natigil sa kanyang mukha. Natahimik siya sandali at pagkatapos ay napilitang tumango, sinabing idudulog niya ang bagay na ito sa universidad muli. Lumabas siya sa opisina at itinapon ang mga punit-punit na dokumento sa recycle bin sa hagdanan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit hindi huminto ang kanyang mga yapak. Ang katahimikan ay ang solusyon na gusto nila. Ngunit alam niyang mabuti na kung mananatili siyang tahimik, sa susunod, ang babaguhin ay hindi lang ang kanyang nasyonalidad, kundi ang kanyang boses, ang kanyang pangalan, o kahit na ang kanyang pag-iral. Sa 3 umaga, isang pangunahing pahayagan sa France ang naglathala ng isang espesyal na panayam sa kanya. Ang headline ay "The Girl Who Refused to Be Named." Ang buong pahina ay hindi nagpakita ng malinaw na paninindigan, ngunit isang pangungusap na sinabi niya mismo ang nakabold. Mas tatanggapin ko ang anumang kapalit kaysa hayaan ang iba na magdesisyon kung saan ako nagmula.
Ang pangungusap na ito ay nagpasiklab sa pagtatalo. Ang mga mambabasang Pranses ay nagbigay ng mga komento na pumupuri sa kanyang katapangan, habang ang mga kritiko naman ay sinisisi siya dahil sa pagdadala ng politika sa dalisay na larangan ng akademya. Samantala, nagsimulang kumalat ang kanyang personal na impormasyon ng may masamang layunin. May mga estranghero ang naghukay ng kanyang mga larawan noong high school. Inangkin ng ilan na na-trace nila ang propesyon at tirahan ng kanyang pamilya at kinunan pa ng screenshot ang mga social media posts ng kanyang mga magulang. Ang online world ay parang isang halimaw na ginising at nagalit, na humila sa kanya sa isang walang katapusang paghuhukom. Isinara niya ang lahat ng kanyang social media accounts at pinalitan ang kanyang numero ng telepono. Araw-araw, mas maaga siyang umalis sa kanyang kwarto at mas huli siyang umuwi. Ang laboratorio ang naging tanging kanlungan niya. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa pananaliksik, ginagamit ang pinakakalmadong paraan upang labanan ang ingay sa labas. Nagsimula siyang muling bumuo ng low-temperature semiconductor material experiment model, unti-unting inaalis ang mga pagkakamali mula sa lumang proyekto upang subukang lumikha ng isang mataas na katumpakan na simulation system para sa proseso ng paggawa. Ito ay isang napakalaking misyon na halos walang sino man ang gustong gawin ng mag-isa, ngunit handa siyang gawin ito. Alam niya na bukod sa paninindigan, kailangan niya ring patunayan na hindi siya isang tao na nagdudulot lamang ng walang laman na slogan. Sa huli, nakita ang kanyang pagsisikap. Isang senior professor na isa sa mga hurado sa seremonya ng paggawad, ang personal na nagrekomenda sa kanya sa universidad upang sumali sa interdisciplinary research program ng European Research Federation. Bagamat nag-aalangan ang universidad, kailangan nilang ipadala ang imbitasyon. Sa liham, isinulat ng propesor, "Interesado ako sa problemang itinaas niya na iniiwasan ng iba at ang kanyang solusyon ay isang bagay na hindi naisip ng iba. Interesado ako sa kanyang pananaliksik, hindi sa kanyang nasyonalidad." Nang matanggap niya ang liham na ito, naglalakad siya sa mga kalye ng Paris nang nag-iisa. Nang dumaan siya sa isang tulay sa ibabaw ng Seine River, matagal siyang tumigil. Ang mga bituin sa kalangitan ay mahina at ang hangin ay humihip sa kanyang tainga. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na marahil, sa isang sulok ng mundo, ang kanyang paninindigan ay hindi walang kabuluhan. Pagkaraan ng ilang linggo, unti-unti siyang nakaalis sa sentro ng bagyo ng opinyon ng publiko. Ang ilang akademiko mula sa iba't ibang universidad sa France ay sama-samang lumagda sa isang pahayag na nananawagan para sa paggalang sa tunay na identidad ng mga internasyonal na estudyante at tumututol sa paggamit ng standardized political language upang takpan ang pagkakaiba-iba. Ang ilang kinatawan ng estudyante ay nagdaos pa ng essay contest sa journal ng universidad na may pamagat na "Kung saan ako nagmula ako ang magdedesisyon." Ang pabalat ng unang issue ay isang silweta ng kanyang likuran. Sa huli, ang organizer ng kaganapan, pagkatapos ng isang lihim na pagpupulong, ay nagbago ng kanilang posisyon, sinabing hindi nila parurusahan ang ginawa ng kalahok at igagalang nila ang pagkakaiba-iba ng kultura at ang pagpapangalan ng bawat rehiyon sa susunod na listahan ng mga nanalo. May nagsabi na nanalo na siya, ngunit alam niya na hindi ito isang tagumpay, kundi isang pansamantalang paghinto. Ang kanyang tagapayo ay personal na nagsabi sa kanya na ang mundo ay hindi lamang itim at puti. Maraming tao ang hindi sa hindi pagkakaintindi sa kanya, kundi sa hindi lang sila naglakas loob na tumayo sa tabi niya. Bahagya siyang tumango, ngunit hindi kailanman natinag. Pagkaraan ng ilang linggo, naglathala siya ng isang artikulo na pinamagatang Name and Reality sa isang academic critique journal. Sa artikulong iyon, isinulat niya, "Kung ang bawat pangalan ay maaaring baguhin ayon sa kapritso, ang alaala ay mabubura rin. Hindi ako lumalaban, hindi lang ako pumapayag na mapalitan. Ako si Maya. Ako ay mula sa Pilipinas. Ito ang aking katotohanan, hindi ang opinyon ng iba." Ang artikulong ito ay nagdulot ng mas malaking pagtatalo sa hanay ng mga internasyonal na akademiko at nagtulak sa maraming tao na dating tahimik na magpakita ng suporta ng hayagan. Maging ang mga propesor mula sa ibang bansa ay ginamit ang kanyang kaso bilang isang halimbawa sa klase upang ilarawan ang hangganan sa pagitan ng identidad at ng akademikong mundo. Pagkatapos ng katahimikan ay ang bagyo.
at siya ay nakatayo sa gitna ng bagyong iyon, hindi kailanman yuyuko. Ang tagsibol ay dumating ng mas mabagal kaysa inaasahan. Ang magnolia sa universidad ay nagsisimula palang mamulaklak. Nakaupo si Maya sa isang sulok ng laboratorio. Ang mahinang sikat ng araw sa labas ng bintana ay tumama sa gilid ng kanyang laptop na lumilikha ng isang maliit, mainit na batik ng kulay. Nagtatype siya habang kinakagat ang kanyang ibabang labi. Inihahanda ang kanyang presentasyon. Pagkaraan ng 3 araw, dadalo siya sa International Young Researchers Summit na gaganapin sa Geneva. Ang mga kalahok ay nagmula sa mahigit 30 bansa at rehiyon. Orihinal. Tinanggihan niya ang imbitasyon. Ang imbitasyon ay ipinadala sa 2nd buwan pagkatapos ng insidente. Hindi tinukoy ng organizer ang kanyang nasyonalidad. Ginamit lang ang pariralang kalahok mula sa Asya upang tukuyin ang kanyang pagkakakilanlan. Nakatagpo na siya ng ganoong kalabong salita nang hindi mabilang. Ngunit ang nakakagulat ay, kalaunan, ang kinatawan ng organizer ay nagpadala sa kanya ng isang pribadong liham na nagsasabing umaasa silang igalang ang sarili niyang pagtukoy kung saan siya nagmula nang hindi na kailangang makipagkompromiso at hindi nila isensor ang nilalaman ng kanyang talumpati. Ang impormasyong ito ay isang pangako na hindi isisiwalat sa publiko na pinag-ugnayan ng mga organizer sa loob. Nag-alinlangan siya ng matagal. Sa huli, nagpasya siyang sumali. Ayaw na niyang maging isang pagkatao na nagdudulot ng kahihiyan sa mundo. Ngunit mas ayaw niyang maging isang tao na madaling mababago ang label ng mundo. Para sa talumpating ito, naghanda lamang siya ng 8 minuto. Walang komplikadong chart, walang mahabang paliwanag. Tanging 2 punto lang ang kanyang tinalakay. Nawawala na ba sa pananaw ng tao ang pag-unlad ng teknolohiya? At maaari bang maunawaan ang Pilipinas bilang sarili nitong identidad? Tumayo siya sa entablado sa bulwagan sa Geneva, nakasuot ng dark blue suit, hindi nagbihis ng espesyal. Alam niya na hindi ito isang palabas, kundi isang larangan ng digmaan. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga nagawa ng Pilipinas sa mga nagdaang taon, sa paggawa man ng mahahalagang elektronikong bahagi, disenyo ng circuit, at high-precision sensor, at itinuro kung gaano kahalaga ang data na ito sa global technology supply chain. Dahan-dahang natahimik ang mga manonood sa bulwagan, pagkatapos ay binago niya ang tono ng kanyang pagsasalita at binigkas ang pinakasensitibong pangungusap. Kung ang Pilipinas ay isang pangalan na hindi maaaring banggitin, kung gayon, ang mga teknolohikal na kontribusyon ba na ibinibigay namin ay dapat ding itago ang pinagmulan? Sa sandaling natapos ang pangungusap na ito, natahimik ang buong bulwagan sa loob ng 1 segundo. Pagkatapos, tumunog ang palakpakan. Ang palakpakan ay hindi malakas, ngunit taos-puso at may bigat. Parang patak ng tubig na nahulog sa isang malalim na balon. Umalingaw-ngaw sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ng talumpati, hindi siya nagtagal upang makipag-usap kaninuman, umalis kaagad sa bulwagan. Sobrang pagod siya, ngunit kumpara sa dati, ito ay ang kapayapaan pagkatapos ng pagpapakawala. Nang bumalik siya sa Paris, nalaman niya na naging persona non grata siya sa Geneva Forum. Kahit sinubukan niyang iwasan ang mga panayam, ang clip ng kanyang talumpati ay sinipi ng maraming media outlets. Ang mas nakakagulat ay ang French host na nagtanong sa kanya dati ay nagsabi ng isang pangungusap sa pagtatapos ng programa. Ang mundong ito ay hindi laging kailangang pumili ng panig. Minsan, ang pagpili ay simpleng pagsasabi ng katotohanan. Sinabi ni Maya na siya ay mula sa Pilipinas. Marahil ay dapat nating pakinggan siyang matapos kaysa sa madaliang itama siya. Nang makita niya ang pangungusap na iyon, matagal siyang natahimik. Hindi dahil sa labis na pasasalamat, kundi sa wakas ay naunawaan niya na ang paninindigan ay hindi palaging hindi naiintindihan. Sa panahong iyon, parami ng parami ang mga universidad sa ibang bansa na nagsimulang magbukas ng Pilipinas na hanay sa kanilang sistema ng pagpaparehistro ng nasyonalidad. Hindi na ito tinuturing na isang teritoryo. At mas maraming estudyante ang nagsimulang tumayo at magbahagi ng mga katulad na karanasan. Ang kanyang kwento ay parang apoy na naglantad sa mga problemang dating nakatago. Siya ay unti-unting bumalik sa pang-araw-araw na buhay. Hindi na nagbigay ng komento, hindi na nagpaliwanag. Alam niya na sapat na ang kanyang ginawa. Ang iba na ang dapat magpatuloy. Nag-apply siya para sa isang research project na hindi na kailangang dumaan sa peer review.
Ang paksa ng pananaliksik ay atom-level precision manufacturing of low-temperature nanomaterials. Ito ang kanyang pinakamahusay na larangan at ang pinakamahusay na paraan upang makatakas sa kontrobersiya. Nang maaprubahan ang aplikasyon, wala siyang sinabihan. Sumulat lang siya ng isang maliit na linya sa isang blankong pahina ng kanyang notebook. Ako ay nag-iiral, hindi dahil sa tinanggap ako ng iba, kundi dahil palagi akong nananatiling ako. Pagkaraan ng 2 buwan, nakatanggap siya ng isang anonymous na liham mula sa Pilipinas. Isang pangungusap lang ang laman ng liham, walang pangalan ng nagpadala. Salamat sa pagtiyak mo na hindi kami napangalanan ng mali sa harap ng buong mundo. Tiningnan niya ang liham na iyon, pumatak ang luha, at dahan-dahan niya itong inilagay sa drawer. Sa huli, ang kanyang pangalan ay naaalala, hindi dahil sa gantimpala, hindi dahil sa pagpunit ng watawat, hindi dahil sa kontrobersiya, kundi dahil sinimulan niyang harapin ang katotohanan nang seryoso na ang Pilipinas ay hindi lamang isang salita sa mapa, hindi lamang isang pangalan na binibigkas ng iba, kundi isang lugar kung saan may mga taong ipinanganak, may mga taong nagtatanggol, at may mga taong tumatanggap ng lahat ng kahihinatnan para dito. Ang watawat na iyon ay napunit, ngunit ang arkipelago sa likuran nito ay hindi gumuho. Ito ay nananatiling matatag sa gitna ng hangin, nakatayo ng matayog sa gitna ng mga ulap. Ang alon ay sumasalpok sa dalampasigan. Mayroon pang hindi mabilang na mga tao na katulad niya, na tahimik na nakatayo. Kung humanga ka sa kanyang paninindigan, mangyaring pindutin ang like upang mas maraming tao ang makakita sa kanyang kwento. Mangyaring magkomento upang suportahan ang bawat pangalan na tumatangging mapalitan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maghahatid kami ng mas totoo at mas makapangyarihang mga kwento.